Yo, what's up mga kaibigan? Nalina tayo magkwentuhan. So kahapon nga itinambakan ng Denver Nuggets ang Washington Wizards sa score na 130-110 kung saan si Nikola Jokic ay gumawa ng 21 points, 19 rebounds, and 15 assists on a perfect 10 of 10 shooting sa field. Sa loob lang din niya ng 31 minutes of playing time. 22 points, 11 rebounds din si Michael Porter Jr., 18 points, 8 assists si Jamal Murray, at 17 points naman si Aaron Gordon. Dahil nga dito ay opisyal lang nakapagtala si Joker ng triple-double kontra sa lahat ng teams. Tanging si LeBron at Russell Westbrook pa nga ang dalawang players na nakagawa nito sa kasaysayan ng NBA. So kudos nga sa kanya. Pinapakita nga ni Joker na talagang deserve niya ang number 1 spot sa MVP ladder, kung saan si Jason Tatum nga ay tila ba nagmamakaawa na para sa award na ito. Ayon nga kay Tatum ay sana nga daw ay maintindihan ng mga voters ang dynamic ng kanilang team. Hindi nga daw siya magkakaroon ng points per game na tulad ng iba pang candidates, ngunit gumagawa nga daw siya ng impact sa iba pang paraan. Well, mahirap nga manalo mga kaibigan ng MVP kung hindi siya naunguna sa kahit na anong kategory. Points, rebounds, assists, steals o blocks man yan sa lahat ng MVP candidates. Sinabi niya din ang lahat ng ito matapos siya lamang sabihin na siya ang best player in the world at ang rason kung bakit hindi siya nananalo ng MVP ay dahil iniisip pa din nga daw ng voters ang naging performance niya noong finals. So tila ba gusto nga ni Tatum ng Sympathy MVP Award. Katulad nga nung kay Embiid last year mga kaibigan kung saan talagang palagi niyang sinasabi na deserve niyang MVP. Kayo ba mga kaibigan, pang ilan ba si Jason Tatum sa inyong MVP ladder ngayong season? Ngayon ay tumungo naman tayo kay Jordan Poole. Nang matrade nga siya sa Washington Wizards ay mataas ang expectation sa kanya dahil siya nga isang former champion na nag-average ng 20 plus points per game kahit na siya ang 3rd or 4th scoring option ng opensa ng Warriors. Kaya naman bilang ang number 1 or number 2 option ng opensa ay inaasahan nga na magkakaroon siya ng breakout season. Kaya naman willing nga ang Wizards sa tanggapin ang kanyang 4 years $128 million contract. Buong season nga ay nagkakalat si Poole ngayon at sa last 10 games ay gumagawa lamang ito ng 12 points, 3.2 rebounds, and 4.7 assists per game on 35.5% shooting sa field at 29% naman sa 3 points. Habang si Deni Avdija na may sahod lamang na 6 million per year ay nagtatala ng 19.3 points, 8.3 rebounds, and 3.1 assists per game on 58.7% shooting sa field and 51.4% naman sa 3 points. So nagbumukhang worst contract nga ang kontrata ni Jordan Poole ngayon at ang masaklap nga dito ay sinalo lang naman ito ng Wizards dahil sila Bob Myers at ang Warriors ang nagbigay nito kay Jordan Poole. So ngayon nga ay stuck ang Wizards dito. Sinubukan nilang i-trade si Poole noong trade deadline ngunit wala nang gustong tumanggap ng kanyang overpaid contract at kahapon nga sa game kontra sa Denver Nuggets ay nilipat na siya ng Wizards sa bench. So talagang pabagsak lang nga ng pabagsak ang performance si Jordan Poole. 24 years old pa lang nga si Poole mga kaibigan, ngunit tila ba ay nag-peak na siya sa edad na 23 years old. Sa palagay nyo ba ay makaka-recover pa si Jordan Poole at makakabalik sa kanyang dating laro?